Sa tingin nyo kaya, ano bang gusto nyong makamit itong 2024 kahit mag-a-Abril na? Makapagbigay lang po ng saya sa aking magulang. At mabigay ko yung pangarap sa sarili ko at sa pamilya ko po. Sa akin ganun din. Yung matapos ko tong senior high school na walang problema. Yun lang. Tanong ko lamang, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula ng taon na to? Para sa akin, sakto lang. Sakto lang. Oo, masayahin. May mga time na masaya, tapos may time din na malungkot. Sakto nga lang. Hindi naman po ako nalulungkot, lagi po ako masaya. Talagang positibo ka sa buhay. Oo, huwag na magbigay ng negative. Pero tanong ka lamang, sa tingin nyo kaya, bakit isang tao po ay malungkot o malungkutin? Ano kaya ang pinakamabigat na dahilan kaya? Siguro yung isa, maraming problema po. Katulad ng financial, ganun po. Sa at iba pa po. Sa financial? Opo. Mga napagdadaanan nila sa buhay na hindi lang nakakayanan, yung mga ganong bagay. Siyempre, nalulungkot tayo. Yun. Pero ito, tanong ko lamang, sabi kasi ng maraming Pilipino daw, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Naniniwala kayo ng dahilan kung bakit maraming Pilipino ang malungkot? Dahil walang pera? Oo. Naniniwala ako. Siyempre, ayun yung unang-unang pangangailangan natin sa buhay. Pag wala tayong pera, parang wala rin silbi na mabuhay pa tayo. Parang nakakalungkot nga yung mga ganong bagay. Hindi kayo, patigil, ganun din. Ganun din po, money is power. Kaya Kasi nabanggit mo na nga yung pinakanan, no? Pera, no? Pero ito po, sa tingin nyo, ano bang gusto nyo ba sa buhay? May makakasama ba kayo o gusto nyo mapag-isa? may kasama po sa buhay. Mahirap po yung walang kasama sa buhay. Kaya para pong malungkot, maganda po yung may libangan katulad ng mga tropa ko. Makakasama mo sa iba't ibang kalokohan. Yun lang po. Kaya kaya? May kasama rin sa buhay para may kasabay ako pagtanda. Pero sa tingin nyo ba, ano bang gusto nyo bang panahon ngayon? Ito bang panahon ngayon na masyado na tayo na sa teknolohiya o technology? O gusto nyo yung parang dati talaga? Mas masaya yung dati, yung solid yung samahan kasi nung dating panahon eh. Yung walang cellphone, tambay kwentuhan, yun, masaya yung mga ganong bagay. Sa akin din po, yung dati, gawa po ng wala kang isipin problema, puro laro lang po kung paano ka makakatakas sa magulang mo para makapaglaro. Ayun lang po. Okay. Sige ito. May iba mga kalinto na tanong, mas madadali po ito pero sunan po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba ay isang mabuting tao po? Sa palagay ko, oo. Madami rin nagsasabi na mabuting tao ako. Kasi matulungin naman ako, tapos mabait ako sa kapwa ko, magaling ako makisama, yung mga ganong bagay. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko sa sarili, pero nakikita ko din naman sa sarili ko yung mga ganon na gawain. Kayo po ya? Ako rin po. Marami din po akong kaibigan. Magaling po ako makisama at iba pa. Ayun lang po. Pero tanong ko lamang po, paano din po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Depende po yan sa tao eh. Kung ano po ang pinapakita ng ibang tao dyan. Katulad ko po, hindi naman po masyado mabuti. Pero nagagawa ko po yung ibang kabutihan na para sa akin, para sa iba. Ayun lang po. Kayo po ya? Ano lang, depende din sa pinapakita ng tao. Makikita mo naman na mabuti ang isang tao pag pag may ginawa sa yung bagay, pero hindi lang dun makikita gawa ng sa una kasi minsan may magandang nagagawa sa iyo pero pagdating ng panahon na din susumbat yung mga ganun. Pero tanong ko lamang, may liba yung magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Pero nagtusearch naman kayo kay Google pag hindi nyo alam ang meaning ng isang salita. Opo. Malaking Ganyan yung ginagawa. Ito, bigyan ko kayo ng mabilis lang na trivia o konting kaalaman, no? Sabi kasi sa dictionary, para masabi daw na isang tao daw ay mabuti o good, ito daw tinatawag na moral excellent o morally upright. Isipin daw ng moral sa wikang Pilipino ay ugali muna sa tao, sa sarili niya, na dapat walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sasaktan ng tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Siyempre po.
Opo. Sa... Kasi ang problema po, lahat po talaga tayo guilty kasi ang una po matututo ng bata ay magsinungaling at lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kay Buba sa tanan ng buhay nyo ay nakapagnakaw po kayo ng gamit kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan, kahit yung sa internet. Di ba po, yung mga malilit na bagay, basta kayo naman walang permission, ibig sabihin na ako na yun. Yung mga yung mga ganun po, pero nako na rin yun. Ganun na nga. ballpen lang po. Tsaka, ayun lang po. Imagine mo kung matindi po ang batas na yan. Halimbawa, nandyan na yung police station. Baka wala natin namamasyalan dito. Dada tayo namamasyalan sa kulungan na. Kasi imagine mo, ballpen lang siguro, hindi na isumbong sa teacher, isunumbong na sa police na. Jadi syempre, huling ka na at pwede ka na makulong na talaga. Ganun yun eh. Ang problema kasi, kaya po tayo nakapagnakaw ng isang gamit dahil wala po yan sa presyo. Gusto na ng isang bagay na walang kahirap-hirap. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas ng magalit isang tao? Opo. Galit po? Oh, galit. Yes po. Nakaramdam na po. Nawawala ba stress mo pagka ikaw ay nagagalit o lang tumitindi po? Lalo pong tumitindi yung galit kapag gayon. Sa akin po, nagawa na lang po ako ng ibang bagay para po mawala yung galit ko. Kaya masayahin ka nga talaga no? Para hindi maano, no? Naintindihan ko naman. Pero ito kasi yung problema po, no? Siyempre normal naman po na isang tao kapag nasasaktan, siyempre magagalit. Alam mo po tatawa o ngingiti, baka balo na po yung tao at sasabihin na ay hindi ako nasasaktan pero mas delikado. Yung alam mo yung nananahimik ka lang dito, bigla itulak ka na lang dyan sa tubig kasi pumutok na lang yung kanyang nasa looban niya na talagang nagagalit na. Kasi may sinasabi kasi na hindi din kailan daw pumatay ng tao, manaksak, sampalin, kung ano pa. Magtanim ka lang daw ng galit at hindi mo kailangan magmura. Parang nakapatay po tayong tao pero hindi po literal, galing sa ating puso. Or sa madaling salita, may no-offend kaya may nasasaktan. Sa salita lamang. Kaya merong namamatay yung sa puso, yung emosyon. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Opo. Katulad yun. Ganun. Opo, nagagamit ko po. Tanong ko lamang na mabilis, no? Mahal nyo ba nanay nyo? Siyempre po. Mahal na mahal po. So halimbawa, ayan, dito tayo sa Sampaloc Lake, nagpapalipas na lang kayo ng oras dito. Kunwari lamang, yan nga, malasang hangin. Huwag naman po sana na biglang napuwing ang mata nyo at kunwari nagtawanan kayo o nagbiruan. Instead na pangalan ng Panginoon, nabanggit nyo pangalan ng nanay nyo na OM, ganun-ganon, na may konting mura, kunwari lamang. Wala namang kinalaman ng nanay mo na nandito ka at nagpalipas ng oras at biglang napuwing ka na lamang. Okay na nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat na lamang dito? Hindi po. Hindi din po. Bakit po kaya? Ano po? Parang wala naman, katulad nga po nung sinabi niya, wala naman siyang kinalaman kung bakit ka napuwing, ba't niya po babanggitin? Ganun lang din po ako. Hindi mo dapat banggitin yun kasi hindi naman kasalanan ng magulang. Siyempre, nanay nyo kalokohan naman nyo kanya ata sinong tao, kanya kasama mo ata. Pag nabanggit yung pangalan, magre-react rin yan di ba? Kasi ganito lang yan May ba yung manood ng pelikula? Tanong lang. Sakto lang po. Sakto. Opo. Familiar ka ba sa mga eksenang minumura na lang yung Panginoon pag nagugulat napapaganon, OM, ganon-ganon? Familiar ka sa mga eksenang ganon? Hindi naman po. Hindi mo familiar ka doon? Hindi ka familiar ka doon? Nakakapanood po ako ng ganun. Pero familiar ka doon? Ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. Parang pagawala ng respeto yun. Kasi ang Panginoon po ang lumikha ng mundo sa mabuti at hindi po siya ginagamit para murahin na lamang. Yung sa nakakita, nadapa lamang, minura na kagad ang Panginoon. Nag-away lang kayo, minura na kagad ang Panginoon. Pero kasalanan niya lahat-lahat ang bagay na ito. Ang problema kasi, hindi porket yan ay binabanggit ng maraming tao ay pwede na po yun. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po na hindi ko po kayo hinuhusgahan mula sa simula pa lamang. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi na kayong dalawa, pati ako, sa tingin nyo, tayo ba ay guilty o inosente po kayong tao? Hindi ko po masasabi yan. Hindi ko masasagot yung tanong niyo. Kayo kaya? Ako rin po. Gawa nang may nagagawa din po ibang kasalanan yan. Okay. Lahat ng tao may nagagawang kasalanan. Pero tanong ko naman,
Saan ka kayo pupunta kunwari? Sa langit ba o sa impyerno kayo pupunta? Sa langit po. Sa langit. Opo, ayaw kong pangunahan. Hindi ko po masasagot yan eh. Kasi sa dami ng problema natin, ang daming nadaan, hindi mo alam kung masusolusyonan mo ba ganyan o gagawa ka ng kasalanan. Kaya ang hirap din sagutin ng mga ganyang bagay. Okay? Sige, ganito. Bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, no, nakapatay siya ng tao or sabihin na natin nakapagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya ng suspect o yung criminal sa judge. Sasabihin niya, Judge, mukhang hindi ko po masabi na yung ginawa ko talagang makukulong ako. Marami yata akong pinagdadaanan, nabigla lang ako siguro sa nagawa ko. Baka naman pwede natin ito pag-usapan or sa madaling salita, nangangatwiran pa. Para bang nandun na yung kanyang ginawang pagkakamali pero sasabihin niya sa judge, mag-explain pa siya na parang di ako sigurado dito. Or halimbawa, pwedeng sabihin niya, sinabi mo na, Judge, mukhang di ako sigurado pero baka naman hindi sa kulungan ako mapupunta. Baka naman pwede pag-usapan. Kasi kaya ako siguro nakapatay ng tao, baka dumili ng paningin ko, parang nabigla lamang siya. Or kaya daw siya nakapagnakaw, dahil kailangan niya talaga ng pera. Pero ang sasabihin ng judge, ano man mangyari, alam mo, sa kahit sa gusto mo, kailangan mo pagbayaran, kailangan siyang itapos sa kulungan dahil talagang may batas na kailangan talaga siyang parusahan. Tama po ba? Opo, tama po. Tama po. Kasi po, ginawa niya yung ibang krimen po eh. Dapat po kung anong ginawa mo, pagdasahan mo din po. Ganun lang po. Ito po kasi ang problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba pong mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang kare ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple lamang po ang tanong ko po ulit sa inyo. Sa tingin nyo kaya, nag-aalala ba kayo na maaaring kayong dalawa ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang kayong dalawa, tayo pong lahat. Kasi may nagawa tayo kahit isang nagawang kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala po ba kayo dito? Opo. Hindi po. Kasi po lahat ng kasalanan ay napapatawad ng Diyos. Mabigat man o maliit. Ayun lang po. Ano man po mangyari, pag pinag-usapan po natin ang tao, dapat po tayo mag-alala. Kasi po ang buhay po talaga ay maiksi lamang. Tama po ba? Opo. Opo. Ito, tanong ko lamang po, no? Mahal niyo po ba sarili niyo? Siyempre naman po. Ayun lang po yung kakampi ko eh. Sarili ko lang. 100% sure? Yes po. Sarili ko na po. Mahal ko po sarili ko. So 100% din? Opo. Uy, mabuti man, kita ko naman talaga sa ngiti mo naman talaga na optimistic talaga. Kasi ibig sabihin, okay po yan. Bakit? Di po kasi tayo perfecto eh. Magkakamali po tayo kahit simple lamang. Baka nga pag-isip mo sa umaga, kunwari, napuwing lang mata mo, nagmura ka na kunwari, di syempre. Kasi lahat na tayo ay magkakamali. Pero hindi ibig sabihin po ay dapat hindi na natin mamalit yung sarili. Kasi tayo po yun eh. Hindi po failure ang buhay po natin. Magkakamali po tayo. Pero ano man po mangyari, dapat po tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin dito. Kagaya nito, natatakot rin ba kayo sa kamatayan? Siyempre naman po. Sino pong hindi matatakot doon? Depende po. Kasama po yan sa pagkabuhay, yung kamatayan. Ayun lang po. Kung kayo bibigyan na mabuhay ng mahabang panahon, okay, tanong lamang, wala pong tama't mali. Ilan pa kayang taon na gusto mong mabuhay? Siguro po yung mga 100 years. 100 years. Opo. Sa akin po, bibigyan po ako ng ng mahabang taon. Ilang Oo. taon pa? Mahaba pa. Pang forever, ganun. Opo. Okay. Basta kasama ko yung pamilya ko. Ayun. Ang tanong ko lamang, alam niyo po, hanggang kailan kayo mabuhay? Hindi po. Hindi din po. Yun nga ang problema, no? Di mo ko kayo tinatakot, hindi pa ako manghuhulang tao dito, no? Kasi ang buhay po talaga, maiksi. Pabata na pabata po ang mga namamatay. Dito pa lang nga sa Pilipinas, sabi sa isang balita, dati, nung last year, 150,000 ang mga Pilipinong namamatay kada tung taon na yun. Na marami po doon, 60% mga bata. Imagine mo, maglalakad ka lamang, uuwi ka lang, masasagasaan. O minsan, madadamay lang sa isang gulo na walang kamalay-malay. Or may mga sikat na mga personality, namatay na lamang ng biglaan na lang. Yung pala hindi maganda pala ang kanyang lifestyle, itinatago lamang. Ang sa akin lamang po, hindi po para kayo matakot, kundi makita natin na ang buhay po talaga napaiksi lamang. At ang masakit po kasi dito, ano mo po mangyari, sabi sa Biblia, hindi po to galing sa akin,
Ang isang tao pag namatay, automatic i-judge na tayo ng Panginoon sa lahat ng mga pinagagawa natin ng mabubuti at masasama. Ang masakit naman po dito, mas makikita ng Panginoon yung mga masasama kasi hindi niya po gusto yung mga gumagawa ng mali dahil hindi po yun ang plano niya. Ang plano niya, kabutihan. Pero tayo po nakagawa ng kapalpakan o kasamaan. Kaya hindi lang sa inyong dalawa lang ito. Pati ako guilty, lahat po tayo guilty. Kaya huwag nyo nang isipin yung mga tao nagmamalinis, nasasabi nila, ay hindi, malinis akong tao, mabuti ako. Pero ang totoo ba siya sabi niya? Kasi ang paano lang po nakakaalam niyan, yung puso't isipan nila. Pero ang punto lamang, dapat talaga tayo mag-alala kasi ang justice ng Panginoon ay galit siya, hindi lang sa kasalanan, kundi sa makasalanan tulad po natin. Kahit maaari tayo magkakilala ng konti o sabi natin hindi kayo magkakilala, hindi ko kayo kilala, halimbawa lamang, po si pinag-uusapan dito. O halimbawa lamang, may nakikita kang, kunwari lamang, simpleng tanong lang to. Kunwari may nakita kang dalawang tao, nag-aaway sila. O kunwari nag-aaway, nagtatalo-talo. Anong gagawin nyo? Tutulungan nyo ba sila na hindi lumala ang away o hahayaan nyo na lang yung dalawang mag-aaway na lang sa public? Siya po muna. Ay ka muna. Kunwari lang. Yung pag nag-away mo sa public. Kunwari, napalakad ka lamang. Syempre tao yun. Medyo matindi na, nagkakapisikalan na. Ikaw ba ay tutulong para maiwasan ang kapahamakan o hayaan mo na lang yan? Kakausapin po kung anong pinag-aawayan, may solusyon naman po dyan. Love. Ganun din po, tutulungan ko na lang, yung tatanungin ko sila kung ano yung problema, tapos baka masolusyonan ko rin, kaya kong gawa ng paraan, tutulungan ko na sila para matigil na yung pag-aaway nila. Tama naman yun. Okay lang po yun. Basta bakit? Kasi yun po ang dapat na response ng tao. Pahalaga ng buhay. Kaya di mo kilala ng isang tao, alam ko kailangan natin mag-ingat. Kasi syempre iba ng panahon. Pero sana syempre makita natin na mapahalagang buhay. Kasi hindi natin alam, bigla na lang yung pala, yun na susunod, kamatayan na pala nila, pag-aaway na nila, hindi natin alam, di ba? So, ang masakit po dito, i-judge tayo ng Panginoon, once tayo mamatay, titingnan lahat ng ginagawa. Kaya ang justice ng Panginoon ay nakalagay sa atin. Puot niya at ang galit sa atin. Pero, pwedeng magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Opo. Ano kaya sa Tagalog ng mercy? Yung... Tatlong letra lang yun. Ang hirap, nasa nasa dila na eh. Dila mo na. Mercy. Okay, nagsisimula sa letter A. Aso, joke lang. Hindi yun. Nasa dila mo na. Ano nga, nagsisimula siya eh. Mercy. Sirit na. Tirit na. Pag sinabi i-relax na kayo. Pag sinabi po nating mercy sa wikang Pilipino or Tagalog ay awa. Yun, awa. Ibig sabihin, oo nga, pero sa Tagalog kasi awa. Ibig sabihin ng awa ay pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inaamin natin na tayo po ay makasalanan. Humingi po tayo ng tulong. So parang halimbawa, pag nahihirapan ka sa isang bagay, humingi ka ng tulong. So ganun din po yun. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon na tayo ay gulong-gulo utak natin, humingi tayo ng tamang gabay sa Kanya, kaya tayo hingi ng awa. Dahil po, alam ng Diyos na walang sino man po mabuti kahit isa. Isipin natin po tayo ay papalpak talaga. Pero pag tayo humingi ng awa sa Panginoon, hindi po yan kahiyan. Bagkus, nagbigay pa siya ng solusyon. Parang ganito lamang, para mas nyo maintindihan. Kayo ba ay nahihirapan sa math? Opo, sobra. Naranasan nyo ba na kayo ay tawagan ng inyong guro at kayo ay pasagutin sa blackboard or sa whiteboard tapos hindi nyo masagot talaga ang isang problem? Opo. Diba? Pero kalaunan, kahit naiinis na ang teacher, bibigyan pa rin niya yung sagot. Tama po ba? Tinuturo pa din. Tinuturo pa din. Opo, So, ganun din po yung ibig sabihin nun. Kasi kahit po tayo'y palpak, gusto pa rin ibigay ng Panginoon ang tamang gabay para hindi tayo mapahamak. Ibig sabihin, yun yung hingi tayo ng mercy sa Kanya. Kasi ibig sabihin, pag tayo humingi ng awa sa Kanya, dito po magbabago ang lahat-lahat nito. Ito po ang tanong, no? Sundan nyo lang. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno, tayo ay makalis po sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Nagpapako sa krus. Magpapako din po sa cross. Yung mga kasalanan ni siya po sumalo. Lang po.
Yan yan. Tama, no? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Yes po. Pero po ang ginawa po ng Panginoon Kristo, biniwisyo po yung kanyang buhay dahil gusto niya po magmalasakit sa lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto niya tumulong. Pero, ito kasi ang problema. Hihiram lang po ako ng ganitong salita na kinukuha ng mga kabataan. Familiar ba kayo sa red flag at green flag? Opo. Okay. Opo. So, ganito lang yan. Si Jesus kasi, gusto na niya magbahagi ng aral sa mga tao. Pero ang problema, itong mga tao na to, ayaw nila na may tumutulong sa kanila o may nagmamalasakit. Gusto nila sila masusunod. Kaya parang lumabas, red flag si Jesus sa kanyang ginagawa. Kaya ang ginawa nila daw ay pinahirapan, pinagplanuhan patayin, tinorture at siya ipako sa krus. Yan yung dahilan. Pero si Jesus kasi, hindi lang siya tao. Siya rin Diyos. Dahil alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit ang kanyang buhay. Yan yung dahilan kung bakit siya ipinako sa krus, namatay siya doon sa krus, at ang kanyang pong dugo ang naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan sa nibutan. Pero hindi lang siya namatay at siya ay nabuhay na. Dahil yan yung hudyat na sa pangatlong araw, talo na po ang kasalanan, natalo po ang kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, kung isang tao po ay nakagawa ng kasalanan o kapalpakan at dapat siya ikulong, pero siya po ay makakalaya dahil may nagpiyansa. Narinig ba yung salitang piyansa? Opo. Opo. So ibig sabihin po, yan po ay parang isang pagbabayad ng danyos na kahit hindi po natin deserve yan, pwede po tayong mawalan ng yung mga kaso, magiging burado na dahil may nagsakripisyo. So ganun din po ang ginawa ni Jesus, ang kanya pong buhay ang naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan sa lipunan. Pero para lang ko, no, walang sino man po kayang iligtas sa ating sarili. Maaaring kaya natin iligtas ang ating sarili sa sakit, pero makagawa ng kasalanan, imposible yata yan kasi tayo kakagawa ng kamalian talaga. So ibig sabihin, nataga tayo dito ay guilty. Pero dito papasok ng kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala si mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig ba yung salitang repentance? Hindi pa po. Hindi ba first time? Opo. First time din. Hindi pa naituro sa inyo ng English teacher nyo? Wala pa. Hindi ko lang po alam kasi medyo po hindi ako nakikinig eh. Patay tayo dito. Nagtanong lang ako. Wala rin na pagkakit teacher nyo. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko alam. Wala. Okay lang yan. Maaaring hindi niya siguro sakop yung vocabulary na yan, no? Pag sinabi pong repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, pag kayo nagkakasakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. Opo. Ano mapaisip ka bata? Syempre naman, sa tingin mo pupunta sa Parok Lake na nilalagnat ka. Sinong pinagluloko mo dito? Ay, yari tayo dito, hindi nyo ma-enjoy yan, no? So, ibig sabihin, pag po tayo nagkakasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo po nagkakamali o nakagawa ng kasalanan, syempre ang gusto po natin, itama natin mga nagawang kamalian. Hindi po yung tuloy-tuloy lang tayo sa pagkakamali. Ang tawag kasi doon ay pagsisisi sa kasalanan o babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaanan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang yung ilan sa mga tanong na to bago po umalis. Pero ito po, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kayo ng totoo sa ating napag-usapan po? Tanong lamang. Ano ba? Ulitin ko po. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan? Tanong lang. Opo. Opo. Pero pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Hindi naman po. Anong hindi? Ay, pag-iisipan po wala. Kasi po eh... Sige. Ano, mag-iisip po. Kasi, Mag-iisip. may mga ilang lang na narinig na nakakapanibago kasi ngayon walang mga narinig. Kung totoo ba yun o hindi. Pero naniniwala po ako sa inyo na totoo po yun. Siyempre, hindi naman po natin maiwasan yung makurious sa mga ganong bagay na nakinig natin. Kasi since nabanggit po yung curiosity, tanong ko lamang, araw-araw ba kayo nagbabasa ng Bible? Tanong lang. Hindi po. Hindi din po. Naiintindihan ko naman kasi halos maraming Pilipino po na mayroong Bible pero bihira lang basahin. Ito, para saan nyo maintindihan? Pag kayo nagugutom, bibili kayo ng pagkain, tama po ba? Opo. Opo.
O kunwari, halimbawa, sarado lahat ang tindahan at ang bukas lamang ay isang convenience store sa taas, kunwari lamang. Tatakbo kayo, bibigay kayo ng pagkain para hindi sumakit ang tiyan nyo. Tama po ba? Opo. Opo. Okay, si Kapata. Siyempre, pag ikaw nagugutom, saan ka pupunta? Kunwari po, di ba? Ano naman po diyang gulay eh. Ano po? Kaya talagang ginawa mo para... Okay, ang buto lamang, kakain kayo kasi physical na katawan yun eh. Ngayon, sana ganun din po, hindi ko kayo pinipwersa, no? Sana ganun din po pag sa Bible. Sana araw-araw natin basahin ang kanyang salita. Kasi parang yan yung love letter sa atin po ito. Na kung saan, nagmamalasakit po ang Panginoon para hindi tayo mapahamak at nagbigay siya ng solusyon. Dahil ito po sa yung bibigyan ko ng konting trivia. Alam niyo po ba na kaya may mga taong humahaba ang buhay nila na pwedeng umabot po ng 100 years ay dahil sa 5 aspeto. Una, ang physical. Isipin hindi nagkakasakit, regular nag-exercise, or healthy living kung tawagin. Pangalawa, social. Naghahanap ng mga chismosang tao. Joke lang. Ibig sabihin, naghahanap ng makakausap. Isipin ganon. Okay? Kaya nga social. Pangatlo, mental. Isipin, matino pong utak at hindi po may saltik o nababaliw na lamang. No? Okay? Pangapat, emotion. Hindi po siya nadidepress. Kaya niyang kontrolin ang lungkot, saya at iba pa. At ang panglima po ay ang spiritual or pananampalataya sa Panginoon. Sabi kasi sa isang balita, sa isang pag-aaral, mas nakita daw nila na mas humahabang buhay ang mga taong pinapahalaga ng 5 aspeto versus lamang sa kulang-kulang. Hindi binanggit doon kung maaring aabot ka ng 100 years old, pero nakita nilang humahaba talaga. Pwedeng humaba. So, ibig sabihin, sana, kung gusto po natin pahalagang buhay natin, gamitin natin itong 5 aspeto na to, lalo na ang salita ng Panginoon, na yun yung magiging gabay natin para hindi tayo mapahamak. Tandaan po natin, ang kalaban po natin dito, hindi po tao minsan kasalanan, yung sa paligid. Na hindi din pala natin alam na maaari pala yung ginagawa natin ay mali at tayo natutukso at napapahamak. Kaya mahalaga mabasa natin ang kanyang salita. Dahil ang bad news, lahat po tayo guilty, lahat po tayo ay sa impyerno tatapon. Di lang po kayong dalawa, pati ako guilty, lahat tayo. Pero mabuting balita ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus lamang, marami mong po maliligtas. Pero hindi po to parang attendance book na ay si ganito, ligtas ito, hindi po ganun ha. Sinabi lang po na marami po maliligtas. Hindi dahil sila ay mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa pampalataya sa Panginoong Hesus lamang, sila ay maliligtas dahil doon sa bayan ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa itong oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala na po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless po. Salamat din po. Marami din po salamat.